Let's go sa go. Okay, sige na. Simulan na natin. Magandang gabi mga bossing. Ito na naman po si Boss Dada ninyo. At tayo naman po ay may mga malulupit na pag-uusapan ngayon. Alam ninyo, napakaganda nung discussion ng Banateros kanina. Dahil mainit na mainit mga bossing itong issue patungkol dito sa pinuputak ng butse nito ni Bersamin na hindi naman presidente, hindi naman spokesperson. Pero kuda ng kuda para kay Bongbong. Oo, tapos eto namang hinayupak na mga media natin dahil alam nilang ito si Marcos ang utak nito gamunggo lang. Putang ina, nilinlang nila si Bongbong. Nilinlang nila si Bongbong. Ito naman si Bongbong, pucha yan. Sabi ko sa inyo, ito si Bongbong sasagot ito pag alam niya sagot. Mahilig ito, dito mamahuhuli si Bongbong Marcos kapag ang itinanong mo sa kanya alam niya sagot, ang bilis sumagot. Basta alam niya. Oo. Ngayon, tinan mo, pag tinatanong mo si Bongbong tungkol sa droga, tinatanong mo tungkol sa mga pinagsususumbong ni Kati Binag, walang ano yan, walang sagot. Alam mo kung bakit? Alam niya, delikado siya eh. Pero dahil itong maman to, may lahing gold piece to. Nung tinanong siya ng mga engot na mga media, itong mga media na alam nating may karga, na noong nabisto ni PRD itong kabulastugan ng Kamara at ng Senado, inilipat nila kagad pag-awayin natin si Bongbong at si Duterte. Pag pinag-away natin si Bongbong at si Duterte, sigurado ako, yung mga vlogger nila, doon na paiikutin yung istorya. Fake news peddler si PRD. Ayun ang problema natin mga bossing. Oo, bago natin himay-himayin yung pinag-usapan nila PRRD, dito muna tayo sa balita ng putang inang mainstream media na ito. Tingnan ninyo, putang ina si Cheryl Cosim, gigil na gigil. Putang ina niyan, tumanda na to sa pagbabalita ng katarantaduhan. Eto tingnan ninyo kung papaano ang positioning ng media patungkol sa expose ni Duterte. Pakinggan muna natin tong balita, itong statement ni Bongbong, bago natin himay-himayin bakit ba nagbigay ng ganyang statement si Bongbong. Ito, kasi nakita nyo kahapon mainit tong issue na to. Putang ina, maraming nakuryente. Napakarami mga bossing na mga vloggers, ang puta isa rin. Hindi rin marunong umintindi. Hindi marunong umintindi, ha? Hindi marunong umintindi. Putang ina niyan, bumanat kagad. Si Bongbong kagad ang inatake. Ang ina niyan, hindi rin iniisip kung ano yung sistema ng pagbabudget. Ito kasi ang pagbabudget dito sa Pilipinas, ha? Ang presidente, kanina ipinaliwanag din ni Barat Viper, papaliwanag pa natin ulit. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, when I heard about when I watched the video of my compadre, of my compadre, Sebastian Basti Duterte, nung sa kanyang YouTube channel, nakita ko mabigat yung mga binitawan na salita. Pero, klaro, yung pinag-uusapan, sino ba nagrereklamo? Ang nagrereklamo ay dating kung ano yung posisyon ni Zaldico ngayon, dalawang administrasyon, mga boss, na ganun ang posisyon niya. Administrasyon ni Pinoy at saka administrasyon ni Duterte. Kabisado niya, mga bossing. Kabisado niya kung ano at papaano mag-distribute ng kaperahan sa Kongreso. So yung presidente natin along with the DBM,
Sila ang magbibigay, mga boss. Sila po ang magbibigay ng total na budget ng ating gobyerno. Sila ang total magbibigay. Ang budget natin, according to DBM, kaya daw natin magbigay ng 7 trillion na budget. Oh, wah, laki nun ah. Doble kesa last year. Ganyan tayo kagaling. Marami tayong koleksyon pagdating sa buwis. Kaya sabi ng DBM, kaya daw natin i-produce itong ganitong budget. Okay. So, pipirmahan niya yung budget na yun. 7 trillion. Tak, o palakpakan. O, so ngayon, pupunta yun sa Congress. Tapos dyan na ngayon, ihihiring nila. Bawat ahensya ng gobyerno, maggagawa sila ng kanilang mga budget, okay? So gagawa sila ng mga budget. Ako sa Department of Education, ito ang kailangan nating budget. Bakit yan? Ibi-breakdown natin. Pampasweldo, classroom, mga libro, mga ganyan. So gagawa sila. Hihingi sila ng budget. Ang mag-a-approve, Congress. Either babawasan nila. Pero hindi nila pwedeng dagdagan. Putang ina niyan. Hindi ka pwedeng magdagdag. Yun nga ang problema natin eh. Hindi ka pwedeng magdagdag. Pwede kang magbawas dahil duplicate yan, ganito, ganyan. Dapat ganito lang. Tanggalin natin yan. Ilagay natin sa ahensya na to. Hindi sila pwede silang magbawas at idagdag nila sa ahensya na ito. Okay? So, ganun ang ginagawa. Okay? Pagkatapos nun, mga bossing, syempre, deliberation, budget deliberation, meron pang mga scrutinization, plang. Pagdating yan, pag okay na sa kanila, ipapasa nila yun sa Senado. Pagpasa nila yan, mga bossing, doon sa Senado, syempre, scrutinize nila yan. Ganun din ang gagawin nila. Hearing, approve. Pag okay na, babalik na yan sa Kongreso at magkakaroon na ng BICAM kasi syempre merong mga tinanggal tong or ayaw ang Senado sa mga nilagay ng Congress or na-aprobahan ng Congress, pag-uusapan nila yun. Pag napag-usapan nila yun, mga bossing, okay na, so magkakaroon na ng mga adjustment, pipirmahan na nila parehas yung napagkasunduan nila. Tapos ibabalik na yon saan? Sa Kongreso para doon iimprenta. Nakukuha nyo na kung saan papunta. Kapag nandoon na, inimprenta na, yung inimprenta, mga boss, yun na ngayon yung gagawin libro, pipirmahan ng presidente natin. Kung medyo tamad ang presidente natin, bahala na kayo sa buhay nyo, pipirmahan ko na lang yan. Kung medyo, naman siya, masipag siya, at meron siyang mga priority bills, chechikin niya yung kanyang mga priority bills kung may budget ba. Kasi kaya nga ako nagsiset ng mga priority bills kasi yun yung gusto kong i-prioritize natin, yun ang legacy ko. So pag tiningnan ko yung mga priority bills ko, bakit ganito to? Bakit ganito to? Bakit ganito to? Ayoko niyan, di ko pipirmahan yan. Pero kung nakita ng presidente, okay naman lahat. Kung nakita niya, inaral niya, okay lahat, wala siyang problema. Meron nga siyang veto nung nakaraan, di ba? Okay naman, wala namang problema. Pipirmahan niya. Kaya nga tawan-tawa ako dun sa statement niya. Pinirmahan niya na yung GAA na ito lang ang budget ng DepEd. Tapos sabi niya, hahanapan niya ng budget yung kulang sa DepEd. Labo. Putang ina niyan. Gusto mo palang dagdagan yung budget ng DepEd. Hindi ka pala masaya dun sa budget ng DepEd. Ba't mo pinirmahan yan? Diba? Di sana sinabi mo, teka, mababa masyado to. Hindi ko pipirmahan to. Pero pinirmahan mo, ibig sabihin, pumayag ka na dun. Tapos sabihin mo, dadagdagan natin yan. Gawan ko ng paraan. 20 pesos na bigas nga, hindi mo nagagawa ng paraan. Yung pa. So, ang nirereklamo ni PRRD part, mga bossing, is yung nasa BICAM. Okay?
At may ebidensya naman si Pangulong Duterte. Meron silang pinapakitang mga papel na blanco pero pirmado. So sinong tinatanong niya doon? Si Presidente Marcos ba o ang Kongreso at Senado? So ang kanyang tinatanong doon at binibigyan ng pagkakasala is yung BICAM. Kasi papaanong lumagpas yun sa kanila or pinirmahan nila yung budget na blanco. Tapos, doon sa imprentahan, doon na nagkaroon. Kaya tama yung sinasabi dito ni Bongbong Marcos na lahat ng pinipirmahan, walang blanco. Lahat ng presidente, pag pumirma ng budget, walang blanco yan. Alam ni Duterte yan. Totoo naman yun. Kasi hindi naman sinasabi ni Duterte na yung pinirmahan mo na GAA of 2025, General Appropriations Act of 2025, blanco. Ang sinasabi niya, yung pinirmahan mo na budget natin, depektibo. Bakit? Kasi nga, merong problema doon sa BICAM report, blanco. Yun ang issue dito. Hindi, ikaw naman masyado kang defensive. Hindi mo pa napanood yung video ni Duterte, nagre-react ka na. Kung hindi mo naman sana, kung hindi mo alam, sana man lang inalam mo. Pero sige, bigyan natin ng pansin itong balitang ito at tingnan natin kung saan nagkamali. Pasok. Nagsisinungaling siya. Yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nito ni Cheryl Cosim, nagsisinungaling siya. Yun ang bungad. Bakit? Ang tanong ba naman nung media? Sabi ni Duterte, blanco daw yung pinirmahan mong GAA. Totoo ba yon? Anong sagot ni Bongbong? Hindi. Hindi totoo yun. Sinungaling siya. So, nagsabi siya na sinungaling si Duterte without even watching yung vlog or yung podcast. Naniwala na kagad siya doon sa reporter na nagtanong sa kanya. Kasi kung ako yan, sabi ni Duterte, ano ka daw, pinirmahan mo daw, bla bla bla. Ang sagot ko lang dyan, ha? Sinabi niyo yun? Talaga? Asan? Patingin? Tinanong ko nga, asan yung sinabi niyo yun? Kung ikaw nasa matinukang pag-iisip bilang isang presidente, lalong-lalo na yung executive secretary mo, Chief Justice, hindi siya dapat nakikinig sa sabi-sabi. Diba? Hindi siya dapat makikinig sa sabi-sabi. Dapat aaralin mo. Wait, hindi ko pa napanood kasi. Baka mamaya pinag-aaway mo lang kami, loko-loko ka eh. Kasi ako ganyan, pag may nagsusumbong sa akin, puta hindi ako naniniwala kagad. Uy, asan ebidensya mo? Asan yung sinasabi mong ganun? Hahanapin ko yun. Kapag di niya pinakita, di ako sasagot. Pero ito dali-dali siya sumagot. Alam mo kung bakit? Putang ina, walang alam. Walang alam. Putang ina, hindi man nag-usisa. Halatang hindi pinanood yung ni PRD, yung podcast. Mamaya papakita natin. Diretso mo, Bongbong Marcos, yung kagalingan mo. Kaugnay ng mga aligasyon nito sa national budget. Kaugnay sa aligasyon nito sa national budget. Putang ina. Alin sa national budget yung kanyang ina-allege ni Duterte? Hindi nyo makinukumpleto kasi. Anak ng tinapay itong media na to eh. Ang ina nyo, lahat kayo, puros kargado na. Hindi raw maipapasa ang panukalang pondo ng may mga blanco. Nasa frontline ng balitang yan. Oh, tama ba yun? Mali. Pwede bang maipasa ang may mga blanco? Siyempre, dapat hindi. Tama. Dapat hindi. May pinakita si Duterte na papel, pirmado, tapos blanco. So tama ba na blanco yung ipinasa? O mali? Si Maricel Halili.
He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Nako po. So, ang bilis sumagot. Ang bilis sumagot. Pero nung si Cathy Binag sinasabi, bumabatak daw kayo. Hindi kayo makasagot agad. Pero dito nakasagot kayo kagad. O kasi alam mo, yung pinirmahan mo, mayroon na talagang mga hindi blanco yun. Naniniwala kami sa'yo, pinirmahan mo nga eh. Ikaw na rin nagsabi, it will not gonna be signed if blanco yan. That's impossible. Diba? Alam niya yung presidensya. Ayun na nga eh. Bong, sana inisip mo yan. Alam ni Duterte yun ah. Presidente siya, alam niyang hindi pwedeng isign yun ah. Ba't niya sinasabing sinayin ko? Talaga? Sinabi niya ba? Sigurado ka? Matalino si Duterte. Hindi yan magbibitaw ng isang salita na wala siyang hawak na ebidensya. Yung pinirmahan ko, hindi blanco eh. Patingin nga nung sinabi niya kung totoo. Putangin na niyan. Wala ka yung maipapakita na sinabi ni PRRD na yung pinirmahan mo, blanco, wala. Ang punto rito, ang kahinaan mo dito, Bongbong, bago ka sumasagot sa mga ganyang interview, sanang ginagawa mo, inaaral mo munang mabuti, Diyos mio. Presidente ka ng Pilipinas, tas padalos-dalos ka. E papaano kung merong gera dito tapos nagpadalos-dalos ka? Sinabi mo, oy, meron tayo, pinasok na tayo ng incheck. Itong bangka na to, iyan na, yung mga Chinese spy. Oh, ganun ba? Chinese spy? Pasabugin na yan. Boom, binomba natin. Putangin na yan. Turista pala, patay tayo dyan. Nagets nyo? Dapat bilang presidente, hindi ka dapat basta-basta nakikinig. Mantakin mo, tanong ng media. Hindi mo pa kumpirmado, hindi mo pa napapanood yung interview or yung statement ni Ungab at ni President Duterte. Nagbigay ka na kagad ng ano mo. Ngayon, anong isasagot mo ngayon yan, BBM? Na hindi naman ikaw yung pinatatamaan. Na wala naman siyang sinasabing mali sa'yo. O anong masasabi mo ngayon dyan sa mga media na pinayagan mong ululin ka? Sobrang liit ng tingin ng media sa utak mo para gaguhin ka nila ng ganito. Mantakin mo, hindi sila ang fake news, hindi si Duterte. Bakit? Mantakin mo, ginamit nila yung salitang yun na hindi naman namitawi sa bibig ni Duterte, tapos sumagot ka naman. Anak ng tinapay, tapos ang gagaling ninyong mag-distinguish kung sino yung fake news peddler. Samantalang ayan, fake news, itinanong sa'yo, sinagot mo pa. Kala ko pa naman, critical kayo mag-isip. Diba bilang isang leader, dapat hindi ka nakikinig sa kwento-kwento lang, kwentong barbero. Dapat ikaw mismo, I want to hear it for myself. I want to see. Oh, biglang boom, 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 boom. Oh, 45 minutes. Wala eh. Wala naman sinabing kasalanan ko ah. Bakit ako magre-react dyan? It should be the Congress and Senate. And, pucha, totoo ba to? Dapat ikaw magagalit ka, BBM eh. Shit, totoo ba to? So, ibig sabihin yung pinirmahan ko, dinoktor? Pucha, dapat nga nagagalit ka dyan eh. Ginawa kang tanga kung sino man ang naglagay ng mga presyo dyan sa mga blanco na yan eh. Hindi ka dapat kay Duterte nagagalit. Dapat nagagalit ka or kini-question mo Senate and Congress. Is this true? You made me sign a defective GAA? Can you explain this to me? Pati ako damay dito. Mantakin mo, mabibisto nila, hindi ko binasa. Mabibisto nila, tamad ako. Pinirmahan ko tapos depektibo. Ano to? Pucha yan. So wala kang kasalanan dyan? Alino, dapat ka natakot ka eh. I want to see those documents that the president is looking at. Because I think if he's saying na pinirmahan ko blanco, no, I was the one who signed it. There's no blank there. Now, I want to see what the former president is holding and I want to talk to him so that I'll know the real issue and I will ask questions doon sa mga ahensya ng gobyerno na dapat kong tinatanong, hindi sa media. Sana ganun. Ganun ang presidenteng matino.
Hindi, putya, war freak kayo kaagad eh. Hindi naman kayo yung kaaway, nakikisali kayo sa away eh. Or baka, kaya kayo nagre-react. Baka naman alam nyo talaga yan. Kasi di naman kayo yung pinatatamaan pero umaaray kayo eh. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item sa pinirmahang 2025 national budget. Dahil naging Pangulo rin daw Ayan oh. Gago yung report eh. Sinabi daw ni Duterte na mayroong problema sa pinirmahan niya. Mayroong blanco. O pakinggan nyo ulit ha. item sa pinirmahang 20 Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item sa pinirmahang 2025 national budget. O, ano ba yung 2025 national budget? GAA yun. May blanco daw sa pinirmahan ni Bongbong. So sino ang nagkalat ng peking balita? Si PRRD o ang Frontline Pilipinas? Ang Frontline Pilipinas. Bakit? Sinabi nila sa report nila eh. Na sinabi ni Duterte na may blanco sa pinirmahan ni Bongbong. Eh hindi naman nga yung pinirmahan ni Bongbong ang issue. Ang issue dito is yung blanco na mga line items doon sa BICAM report na pirmado ng both parties ng BICAM. So BBM, mantakin mo, fake news ka ng mga mainstream media, sumagot ka naman without even investigating on your own? Walang Diyos. Sinong may problema? Si Duterte o kayo? Dahil naging Pangulo rin daw si Duterte, dapat daw alam niyang hindi ito pwede. Sa buong sa kasaysayan Alam ni Duterte yung hindi pwede. Hindi mo pwedeng pangaralan si Duterte, Bongbong. Naniniwala ako sa'yo na mayroong laman niyang pinirmahan mo. Hindi yun ang issue. At alam na alam ni Duterte na bawal yun. Hindi ikaw ang nakaimbento niyan. Alam ni Duterte yun. Napaka-epektibo presidente ni Duterte. Oo, marami ngang mga binivito si Duterte na mga sa mga budget natin nun eh. Kaya nga ang tagal-tagal niyan bago maipasa eh. ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung Tama ka dyan, sir. Naniniwala ako sa'yo. Tama ka dyan. Kaya nga, ang tanong dito is, saan galing? Ano yung papel na hawak ni FPRRD, former President Rodrigo Duterte? I need to check that because it's concerning. Meron siyang papel na blanco and yet yung pinirmahan ko, hindi naman blanco. So let us investigate further. Being the current president, I will contact the former president and ask, what is the issue? Diba? Sabi mo, peace and unity ka eh. O if you are all for peace and unity, then if you feel like nabudol ka, then you should look at kung ano man yung mga sinasabi dito ni PRRD. Kasi si PRRD is a lawyer. He will not accuse someone of something na wala siyang pinanghahawakan. Nabitag kayo dito ni PRRD. gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Sabi pa ng Pangulo, makikita naman sa website ng Department of Budget and Management ang kopya ng General Appropriations Act. Yun, makikita naman pala sa website eh. Kaya lang nung chinek namin yung website kanina, down. Ba't down yung website? Kala ko pa naman makikita sa website tapos down yung website. Patay tayo dyan. Ano ba naman yan? Alam mo, Bongbong, sino may kasalanan? Putang ina yung katabi mo.
Yan ang dapat na tinatanong mo. Uy, ano yung sinasabi nun? Unless alam mo yun, hindi ka na magtatanong. Banatan na natin kaagad si Duterte, puta, nahuli na naman tayo. Unless ganun ang kalakaran dito. Ako naniniwala ako, Bongbong, niloko ka dito. Pero ang masaklap nito, Bongbong, kung alam mong nangyayari to at alam mong ginawa nila yon, puta, ibig sabihin, kasapakat ka dun sa krimen. Yari tayo dyan. Diyos ko po, naku po. Kasi ako, ganun ang una kong reaction eh. Naku po, yun na nga eh. Meron sinasabi yung former president natin, he's a lawyer. He's not gonna throw empty accusations. Definitely, may pinanggagalingan yan. So I will talk to the president, to the former president, and see kung ano yung meron siya, because I'm gonna show him the actual book that I signed. The actual GEAA that I signed, and I will show him that there's no blank items there. Oh, hindi ba? Para makano mo na, no, Bongbong. You don't have to show me that. Alam ko yan na hindi mo pipirmahan yan kung may blanco. 3 taon ka palang nagiging presidente, natapos ko na isang termino. Huwag ka magmagaling. Ang problema dito, yung BICAM, yun nga ang problema. Yun ang dapat natin pinag-uusapan dalawa. Yung BICAM, yun ang ini-expose ko dito. Yung BICAM report, bakit blanco, tapos pirmado nilang lahat. At kaya pwede itong suriin ng publiko kung totoo ang akusasyon ni na Duterte. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Naunang tinawag na fake news na Ito naman, isa pa to. Anak ng tinapay, Supreme Court Justice. Supreme Court Justice po siya, hindi man lang mag-research. Supreme Court Justice nagka-come up ng isang statement na hindi man niya beripikado. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Then file cases again. Sampahan nyo ng kaso si Duterte. Sampahan nyo ng kaso si Duterte ng ano. Hindi naman kayo inaano eh. Hindi naman kayo inaano. Sasabihin nyo, kriminal na naman. Tapos ang palalabasin nyo, fake news yung matanda, kalinaw-linaw. Sabi ko nga sa inyo, kung tanga yung mga vloggers na nagtatanggol sa mga Duterte, pwede nyo gawin yan. Kung yung mga vloggers yung mga gunggong, pwede nyo gawin yan. Pero sa amin, oo, tingnan ninyo, nauna pang nag-private or nag-error yung website ng inyong DBM. Yung live stream nila PRRD hanggang ngayon accessible pa rin. Kasi nga, malinaw yung kanilang mga tanong doon patungkol sa BICAM report, hindi sa GAA. Ito naman si Bersamin eh. Bira ka din ng bira eh. Para ka na rin yung mga vloggers nyo. Yung mga vloggers nyo, first in, first out eh. O siya, hindi man lang pumasok dito, pinrases, bago lumabas, hindi eh. Tangina parang blender, blender, boom, suka. Paktay ka diha. Diyos mio. Sige, diretso. Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Duterte. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Wala raw kahit isang pahina sa 2025 national budget na iniwang blanco. Di good. Di good. Ang problema, nagdadahilan ka na, wala naman sinasabi tungkol sa inyo. Una sa lahat, sir, wala ka naman dun sa bicameral committee. Kasi executive kayo. So, ba't nakikialam ka dun sa issue ni Duterte sa BICAM? Ba't nakikialam ka sa issue ni Duterte sa Senado at Kongreso? Kawawa, no? Anak ng tinapay. Walang mali sa sinasabi ni Bersamin. Tama ito. Ang mali is nagbigay sila ng statement nang hindi nila pinanood. Yung vlog ni Duterte, 45 minutes lang yun. Sobrang busy nyo ba? 47 minutes lang yun. Napaka-busy nyo, sir.
Para hindi nyo man lang mapanood, wala kayong mga ibang tao dyan na mapapanood o tanga rin yung mga inutusan yung panoorin yung video. O yun lang yun eh. Incompetent sila or hindi nyo talaga pinanood totally. Nakinig na lang kayo sa report ng media. Masaklap yan, sir. Oo, considering that you held one of the highest position before. Pucha yan. Tapos ganito ka? Hindi ka naghahanap ng ebidensya, basta na lang kung ano yung maisip nyo, yun na. Naku po, ang sakit nun, nakinig ka sa hearsay, sabi nga ni Chori Choli. Sabi pa naman sa korte, it's not what you can say in the court, it's what you can prove. Tapos, naniwala ka sa hearsay? Agoy! Bago ito pirmahan ni Pangulong Marcos. Sabi ni Jabberwocky, so ang layo ng GAA sa BICAM, tangina kahapon. Kahapon, lahat ng Kahapon, puro tayo bongbong. Ngayon, nung pinaliwanag na. Sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakita ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang 13 blank items umano sa bicameral committee version. O yun naman pala, putang ina nyo eh. Ipinakita sa papeles ng BICAM yung blanco. Putang ina, TV5, anong hindi nyo naintindihan doon? BICAM. So anong issue dito? Sa GAA? Hindi. Sa BICAM. O ba't pinipilit nyo? Ba't tinanong nyo si Duterte? Ay si Bongbong. Ba't sinabi nyo kay Bongbong, binigyan nyo siya ng maling balita na sinabi ni Duterte na pinirmahan niya blanco. Eh, hindi naman eh. Ayan kayo na nag-report. Yan yung mga sinungaling kasi kayo. Kayo talaga mga kriminal eh. Ng budget. Welcome ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ito katanggap-tanggap. That is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress. Ayun Congress. Before or after sa Congress. Ng tinapay. Anong mali ito. Frontline Pilipinas, dapat na ipasasara yung stasyon nyo rito. Tangina ninyo. Mali-mali kayo magbalita. Kung sino man ang niyan, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. You can all go to jail for that. You can all. Ibig sabihin madami. So hindi si Marcos ang pinatutungkulan dito, isang tao lang yun eh. Maraming personality si Marcos. Minsan may lutang, may zombie. Marami siyang personality. Pero hindi siya yung you can all go to jail. All. So he's talking about group of people. GAA ang pumipirma niya, isang tao lang, presidente. Blankong cheque na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni numan. Totoo naman. Blanco nga eh. Tangina niyan. Anong tawag dyan? Di parang blank check talaga. Pwede ka maglagay ng pera kung magkano mo gusto. Sa pinakitang dokumento ni Ungab, isa rito ang umano'y blankong alokasyon para sa Seed Buffer Stocking Program ng Department of Agriculture. Pero sa aktual na 2025 GAA, makikitang may alokasyon ng programang ito na 994 million pesos. Yun naman pala eh. Bakit hindi nakalagay ang 994 doon sa blanco? At bakit yung blankong dokumento pirmado ng mga tao na nag-usap-usap dyan sa BICAM? Hindi ba yun dapat ang tinatanong natin? Hindi ba? Kasi nagpakita si Ungab ng papeles eh. Hindi yan sila magpapakita ng papel na hindi sila sigurado. At si PRRD, being a lawyer, hindi yan magsasalita nang wala siyang ebidensya. Diyos mio. So for all people, kayo dapat yung nakakaintindi na itong issue na to. Tagal nyo nang kinukover yung papasa ng budget eh. Tapos, hindi nyo man naintindihan yung podcast nila PRRD. Sabi rin ng DBM na ang blank items na pinakita sa video ay BICAM committee report lang at hindi ang general Yun naman pala eh. Putangin na nyo, alam nyo na nga ang BICAM report lang.
At yun lang ang nirereklamo. Yun ang nirereklamo nila Duterte. Hindi ang GAA. Walang sinabi si Duterte doon na GAA. Ang sinasabi lang nila doon, kung napirmahan ni Bongbong yun, depektibo yung napirmahan niya. Kasi nga, yung lumabas sa BICAM, walang numero. Anong mahirap intindihin doon? Ay, nako, ang hirap pagka yung gobyerno mismo ang hindi nakakaintindi ng mga bagay-bagay. O putya, paano na lang kung walang banateros, kung walang Esiminay, wala na. Inaway na natin lahat si Duterte, ang linaw-linaw naman. Ang linaw-linaw naman sinasabi ng matanda. The Congress and the Senate has to explain this, or has to explain this. Kasi nga, kriminal ito ang gawaing ganito. Pwede silang makulong dito. Kasimple, kalinaw-linaw. Ba't may pa pinag-aaway si Bongbong tsaka si Duterte? Diyos ko naman. President Bongbong, kawawa ka naman. Media lang pala, ginagawa kang engot. Kung ako sa'yo, magalit ka sa media na nagtanong eh. Pero mas magalit ka sa sarili mo. Presidente ka na ng Pilipinas eh. Ang dali-dali mo pang malinlang. Walang hiya, mantakin mo, magugulatin ka. Tapos, driver ka ng buong Pilipinas. Paano kung sa gulat mo, maibangga mo yung manibela? Makabig mo yung manibela, maibangga mo yung Pilipinas sa South China Sea. Patay. Appropriations Act. Mahalaga raw matandaan na sa ilalim ng 1987 Constitution, General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Alam nga, ang ina naman, si Ungab yan. Si Sond, Congressman si Ungab. Si PRRD yan, litigator, fiscal, presidente. Pangangaralan nyo, DBM. Are you sure? Ay, Diyos mio talaga tong DBM na to. Tama ka naman dyan sa statement mo. Pero mali nga yung pagkakaintindi nyo doon sa issue na nire-raise ni Duterte. Ang gulo-gulo nyo naman eh. Nung nakaraan, yung Iglesia ni Cristo, nag-open up sila ng mga suliranin ng bayan natin kay Bongbong Marcos. Ang daming problema ng bayang Pilipinas ang sinabi nila sa kanilang rally. Ano ang pagkakaintindi ni Bongbong? Di ba sabi ni Bongbong, salamat Iglesia ni Cristo sa inyong suporta sa gobyerno ko. Ha? Tangina, may comprehension issue. If there's one thing na nangyayari dito ngayon, comprehension issue po ang meron. Hindi po miscommunication. Oo, walang miscommunication, comprehension issue na po ito. Hindi nila naiintindihan yung mga issues talaga ng bayan natin. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang pahayag ni Duterte ay base lamang sa natuklasan ni Ungab na ang GAB na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay pareho. Legal na opinion lang daw ito ni Duterte sakaling totoo man ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad sa General Appropriations. Exactamente. Si Ungab ang nagsumbong, tiningnan ni PRD, if this is true, this is wrong. If this is true, putangin na mga satanas kayo talaga. Yun, ganun lang yun. Appropriations Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Ay, nako TV5. Wala kayo. Wala kayong kwenta.